Magandang araw. Ako si Doktor. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na ginagawa ng halos lahat ng tao araw-araw, pero bihira nilang iniisip na may seryosong epekto sa kalusugan. Ang sobrang pag-upo. Pag-upo sa trabaho, pag-upo sa harap ng computer, pag-upo habang naka-phone. Para sa marami, normal ito. Para sa katawan mo, unti-unting problema. Simulan natin sa simple. Ang katawan ng tao ay ginawa para gumalaw. Hindi ito ginawa para umupo ng 8 oras o higit pa araw-araw. Kapag matagal kang nakaupo, maraming sistema sa katawan mo ang bumabagal. Hindi mo ito agad nararamdaman, pero sa loob, nagsisimula na ang epekto. Unahin natin ang sirkulasyon. Kapag nakaupo ka ng matagal, bumabagal ang daloy ng dugo lalo na sa mga binti. Ang dugo ay mas nahihirapang bumalik sa puso. Ito ang dahilan kung bakit namamanhid ang paa, namamaga ang binti o parang mabigat ang pakiramdam kapag matagal kang nakaupo. Sa matagal na panahon, maaari itong magpataas ng risk ng varicose veins at blood clots. Ngayon, pag-usapan natin ang likod at posture. Kapag nakaupo ka ng matagal, lalo na kung mali ang upo, napupuwersa ang lower back at leeg. Ang muscles ay laging nakakontract. Hindi sila nakaka-relax. Ito ang dahilan ng chronic back pain, neck pain, at pananakit ng balikat. Hindi ito biglang nangyayari. Unti-unti itong naiipon araw-araw. Pagdating sa tiyan at digestion, may epekto rin ang sobrang pag-upo. Kapag nakaupo ka ng matagal, naiipit ang tiyan, bumagal ang digestion, mas madalas ang bloating at pakiramdam na busog kahit konti lang ang kinain. Ang bituka ay mas mabagal gumalaw kapag walang physical movement. Ngayon, pag-usapan natin ang blood sugar. Kapag matagal kang nakaupo, bumababa ang kakayahan ng muscles na gumamit ng glucose mula sa dugo. Ibig sabihin, mas tumataas ang blood sugar kahit pareho lang ang kinakain mo. Ito ang dahilan kung bakit ang sobrang pag-upo ay konektado sa mas mataas na risk ng insulin resistance at type 2 diabetes. Sa puso naman, ang epekto ay seryoso rin. Kapag kulang ang galaw, bumabagal ang metabolism ng fats sa dugo. Tumataas ang bad cholesterol. Bumaba ang good cholesterol. Mas tumataas ang blood pressure. Sa mahabang panahon, ang sobrang pag-upo ay konektado sa mas mataas na risk ng heart disease at stroke. Ngayon, pag-usapan natin ang timbang. Maraming tao ang nag-e-exercise pero buong araw namang nakaupo. Kahit mag-workout ka ng 1 oras, kung natitira mong oras ay nakaupo, limitado pa rin ang benepisyo. Ang sobrang pag-upo ay nagbabawas ng calorie burning sa buong araw. Kaya mas madaling tumaba kahit pakiramdam mo ay active ka. Pagdating sa muscles, may epekto rin ito. Kapag laging nakaupo, humihina ang core muscles at glutes. Ang muscles na ito ay mahalaga para sa posture at stability. Kapag mahina sila, mas sumasakit ang likod at mas madali kang mapagod kahit sa simpleng galaw. Ngayon, pag-usapan natin ang utak at energy. Kapag matagal kang nakaupo, bumabagal ang blood flow sa utak. Mas mababa ang oxygen at nutrients na dumarating. Ito ang dahilan kung bakit mas antukin ka, mas hirap mag-focus, at mas mabagal mag-isip kapag buong araw kang nakaupo. Sa emosyon at mental health, may epekto rin ito. Ang kulang sa galaw ay konektado sa mas mataas na risk ng stress, anxiety, at low mood. Ang paggalaw ay naglalabas ng endorphins, ang natural na pampaganda ng pakiramdam. Kapag kulang ka sa galaw, kulang ka rin sa mga hormones na ito. Ngayon, linawin natin ito. Hindi ko sinasabi na huwag ka nang umupo, normal ang pag-upo. Ang problema ay ang sobrang tagal na tuloy-tuloy na pag-upo. Ang katawan mo ay hindi ginawa para sa walang galaw ng matagal. Ano ang pwede mong gawin? Simple lang. Gumalaw ka kada 30 hanggang 60 minuto. Tumayo. Maglakad kahit ilang minuto. Stretch ang likod, leeg at binti. Kahit maliit na galaw ay malaking tulong.
Kung nagtatrabaho ka sa opisina o sa bahay, mag-set ka ng paalala. Tumayo habang may tawag, maglakad-lakad kapag break. Gumamit ng hagdan kung kaya. Ang goal ay hindi mag-exercise ng todo, kundi putulin ang mahabang oras ng pag-upo. Kahit ang simpleng paglalakad ng 5 hanggang 10 minuto pagkatapos kumain ay nakakatulong sa blood sugar control at digestion. Hindi mo kailangan ng gym para gumalaw, kailangan mo lang ng consistency. Kung may nararamdaman ka ng pananakit, pamamanhid, o pamamagang hindi nawawala, huwag itong ipagwalang bahala. Ito ay signal ng katawan mo na kailangan nito ng galaw at pahinga mula sa pag-upo. Ang punto ng video na ito ay simple. Ang sobrang pag-upo ay tahimik na stress sa katawan. Hindi ito dramatic, hindi ito biglaan. Pero sa paglipas ng panahon, nagiging seryoso ito. Ang maliit na galaw araw-araw ay maaring makaiwas sa malaking problema sa hinaharap. Ang video na ito ay para sa general education lamang. Hindi ito kapalit ng personal na payo ng doktor. Kung ikaw ay may medical condition o iniinom na gamot, kumonsulta sa healthcare professional. Salamat sa panunood. Alagaan ang katawan. Gumalaw araw-araw.